Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, malapit na magtapos ang taon kaya 5 stock po ang aaralin natin na malaki ang binigay ngayong 2023. Let's go! Welcome back! 5 dividend stars sa Philippine stock market. Ano ba yan, Kuya John? No? So, nagtingin-tingin po tayo ng mga highest dividend paying stocks no, sa Pilipinas for 2023. No? Kasi malapit na po magtapos ang taon po. No? Magde-December na po. No? At mukhang yung mga magbibigay ng dividends, mukhang naibigay na nila lahat. Konting-konti na lang ang habol. So, pwede na po nating reviewin yung mga matataas ang binigay ng dividends at sino ba dito, no? Ang mga okay, no? At umpisahan na po natin, no? Ang unang-unang pag-uusapan natin si Premium Leisure Corporation, no? Okay, na they are into gaming related business. Ayan, no? Pag sinabi pong gaming related business, hindi po yung Call of Duty, hindi po yung Genshin Impact, no? Alam mo, may pagkasugal-sugal po ito, no? So hindi po to ML, okay? Ayan, may pagkasugal-sugal po ng konti. At nakikita po natin napaka-solid po, no? Napaka-consistent ng pagbibigay nila ng dividends at medyo mataas, no? Kasi na-maintain nila yung 8%, no? Except for 2021, no? Na malamang, no? Sinama ng konti ang kanilang negosyo. Yun nga lang, pagtitingnan po natin, no? Ang kanilang revenue at net income, malaki pong ibinagsak po nila since 2020. Ang laki po na ibinagsak at malayo-layo pa po sila na maabot ang kanilang glory days noong 2017 and 2018. At kahit tingnan po natin ang data ng 2023, tumaas naman po sila pero konti lang po, no? Tumaas ng konti ang kanilang gross revenue, tumaas ng konti ang kanilang net income, pero mukhang malayo pa rin po sa kanilang glory days. Pero ang saving grace po, napakababa po ng utang po nito, no? Nakita niyo po, no, yung equity po niya pagkataas-taas ng equity, pero yung mga liabilities po niya puro unano. Halos hindi mo na makita yung debt po dito sa graph kasi mababa po ang utang ng company po na to, which is a very good sign. At kamustahin po natin, no, si Morningstar. Ito ang sinabi ni Morningstar tungkol po dito, no? Napakababa po talaga ng kanyang debt to equity, no? Ayan, halos wala pong utang, no? I-review ko lang po kayo ng konti, no? 0.5 and below, mababa po yun na debt to equity. That is something desirable, no? And pwede po natin pagtiyagaan up to a value of 1, no? Up to a value of 1, pwede natin pagtiyagaan. 0.03, ibig sabihin, halos wala pong utang ang company po na ito. Okay, and for something na nag-grow na po ang kanilang revenue and net income, a PE ratio of 10, no? Is parang pwede po. Parang maganda po itong PE ratio na 10, no? This is something na nice at mukhang na-appreciate po na market, no? Kasi tumataas po ang presyo niya sa stock market, no? For the past few months, no? So guys, ano po sa tingin po ninyo dito, no? Ako po, sa tingin ko po, no, kung pattern lang din po ang pag-uusapan, mukhang maganda po, no? Gumaganda ang kanilang revenue and net income, halos walang utang at maganda po ang kanyang chart, no? Isa lang po siguro ang makikita kong kailangan natin mag-caution, no? Ang nakikita ko lang po, of course, bago natin pasukin ng isang stock, tatanungin natin ating sarili, no? How confident are we na pumasok tayo sa gaming na stock, no? Ako po kasi hindi po ako masyadong marunong sa gaming po, no? Hindi ko po masyadong naintindihan. So this is something na hindi ko po papasukin, pero kung dito po pag-uusapan, parang pwede po na po itong si PLC. At next na po tayo, RFM Corporation. Ayan, napakaganda po nitong RFM po, no? At ito po ang iba sa kanilang mga ano tawag nito? Mga brands, no? White King All-Purpose Flour. Ayan, bumibili po ako niyan pag nagbe-bake po kami sa bahay, no? Fiesta Spaghetti, sila rin pala yung Fiesta. Royal Spaghetti, guys, to sa bahay. Hindi po kami bumibili ng Del Monte na spaghetti. Royal lang gusto namin, parang mas masarap eh. Mga Selecta na ice cream, no? Kanila, Selecta Mo. Wow! Paborito ng mga bata to, Sankey's Orange. Ayan, no? At alam nyo na po ang mga brands na to, no? Consumer staple. At kung kayo po ay matagal ng viewer ka po, no? At lalo na nun lately, madalas ko po nasasabi, no, na I'm leaning towards investing into consumer staples, no? Kasi mas madali po maintindihan ng business po na to eh.
mas madali mo maintindihan po talaga, no? At mukhang mas madaling sundan, no? At mas madaling aralin po, no? Para po sa atin na normal na tao at mere mortal, no? At ang dividends po niya, napakaganda po ng pattern, no? Increasing po, increasing kanyang dividend yield. Nakikita naman po natin, no? Slightly lower lang ng 2023 pero increasing po, no? Ang ganda-ganda ng pattern po. Gustong-gusto po natin yan, no? Although, kung mapapansin po natin, no? Ang kanilang revenues no for the past 8 years ay tumaas lang po ng around 50+%, no. So nag-grow naman po siya, hindi nga lang po mabilis ang growth po niya. Pero pwede na po, no, pwede na po. At this year nag-grow po siya ng konti. Yung gross revenue niya from 13 billion naging 14 billion. Pwede na po. Pwede na po pagtsagaan po yan. Kung 8% na growth ba yan, no? Kaya lang yung net income po niya, mababa lang po ang itinaas. So pwede na rin po, growing na rin po slowly but surely. At ang utang po niya, napakababa po ng utang po niya, no? Mababa po. At ano ang masasabi ni Morningstar? Ayan, 0.09. Ang baba po talaga ng utang. Mababa po. Interest coverage, no? Ang gusto po natin, no? Ang very solid po talaga, 10 and above. Pero this is 28. So maganda po ang kanyang interest coverage, no? Ayan. And for a company na is slightly growing, nag-grow naman pero mabagal, a PE ratio of 9 is very good na rin po, no? Considering na mababa ang utang, no? So akin po, para po sa akin, gusto ko po itong CRFM, no? Fundamentally, gusto ko po siya. Kaya lang medyo sa market lumalagapak yung price po niya. Hindi ko po alam kung bakit sa ngayon, hindi ko po alam kung bakit, no? Baka may bad news po na nagsisirculate, I don't know. Pero bumababa po siya, no? Since 2022 of May, no? Dire-diretso po siya bumababa, no? So, kung fundamentally gusto niyo po itong CRFM, no? Medyo antay-antay lang po kayo na mag-reverse po muna ang pattern, no? Otherwise, you will catch a falling knife. At hindi po masarap na experience po yan. Okay? Alright, number 3 na po tayo. PLDT. Alam niyo na po yan. Telepono. Okay, telepono. Recently po, no nakaraang early this year, nagpakabit po ako ng PLDT na internet as a backup sa aking Converge, no? So they're into telephone yan. Ibang brand na hawak mo nila. Smart, TNT, Sun Cellular. Alam niyo na po ito, no? At OG po ito, original po ito. Back nung nag-invest po ako 10-12 years ago, ito po talaga usapan ng mga tao na mahihilig po sa dividends. Kasi wala po kayong makikita na nagbibigay ng dividends of 4-5%. Wala pong ganyang stock nung araw. At ito pong nung bull run, no? Nung bull run, wala kayong makikitang ganyan. Itong si PLDT lang, no? Isa sa mga stock na talagang malaki magbigay ng dividends. Back then, 5%. Consistently, nabibigay nila, no? And then, ayun nga po, recently, tumataas po ang kanilang dividends sa pinamimigay at 9%, 8% no, for the past 2 years. Napakaganda po ng dividend yield. No? Yun nga lang, ang kanya pong revenues, ang hindi ko po nagustuhan po dito, ang sobrang hina po talaga. No? Saan ba tayo pumapalo dito? Parang 165 billion, no? Noong 2015, no? And then nag-cross lang tayo ng 200 billion after 8 years. Parang napakabagal po ng growth po nito, no? So this is something na medyo okay lang pero kailangan mo i-take into consideration na mahina po, mabagal mag-grow po ito, no? At this year ay halos konting-konti lang, isang kadyot lang ang ginrow niya, kapiranggot lang. From 152 billion naging 156, no? Ang kanyang net income pumaas na ng piso from 127 to 128, no? So medyo mahina po talaga mag-grow po ito. At pagkalaki-laki po ng utang po niya, malaki po, no? At tingnan po natin ang sinasabi ni Morningstar, na nga po, 2.83 ang kanyang debt to equity ratio, no? Medyo mataas po ito, no? Anything na above 1, medyo mag-iisip na po tayo mabuti po niya, no? 2 and above, medyo mataas po yan. At interest coverage, ang baba po ng 2. Para lang po sa akin, mababa po ang 2, no? Gusto po natin mataas-taas, at least 6 man lang, no? And ang pinaka-ideal 10 and above. Pero interest coverage of 2, marang mababa po, no? And the PE ratio po niya, ang taas, ang mahal po. Parang ang mahal-mahal po niya at PE ratio of 25. Tapos ang laki-laki ng utang mo. Tapos hindi ka masyadong nag-grow, no? Para po sa akin, ay hindi ko po gusto si PLDT. Para sa akin, no po ako dito sa dividend stock po na to. At ang sabi ng market ay bumababa ang kanyang presyo sa market recently. Ayan po, no? Alright, next na po tayo. A. Soriano Corporation. Okay. Meron silang manufacturing, may wire cables, no? Isa sa mga malalaking subsidiary po nila, may ganito po, no? At meron din po silang mga resort. Ayan, no? Seven Seas Resort and Leisure.
At meron ding Amanpulo Resort. Ayan, ito ba yung ano? Guys, correct me if I'm wrong. Ito ba yung may mahal na turon si Amanpulo, no? Ayan. At they are into investing, no? I think bumibili sila ng mga shares, no, ng mga public company, or nag-i-invest sila sa kung saan-saan nga mga companies, no. I think pati overseas marami po silang investment kung saan-saan, no. Nagbabagsak talaga sila ng pera kung saan-saan, no. Ayan, no. So at I think malaking part po ng kanilang balance sheet ay into some of their investment. And very very critical po ito kasi mamaya na po pala, no? Tingnan po muna natin ang kanilang dividend yield. Napaka-solid po. Increasing and increasing and increasing and increasing. Very, very good po ito. Magandang pattern po ito, no? Ang masasabi ko lang po, no? Medyo mahirap pong maintindihan po ang financials ng company po na to dahil kakaiba po ang reporting po nila. So hindi ko na po kayo ibobore po, no? Pero hindi po ganun ka-straightforward. Yun lang po ang gusto ko mong sabihin. Hindi po ganun ka-straightforward ang pag-interpret ng kanilang revenues and net income kasi po ang malaking portion po nun ay nagde-depend po kung paano nila bina-value yung kanilang mga investment. Kasi medyo kakaiba po ang pag-report po nito. Pero hindi ko na po kayo ibobore sa details. Ang masasabi ko lang po, hindi po ito straightforward ang interpretation po nito. Okay? Ayan. And lately po, no, tumaas po ang gross revenue. Bumaba ng konti ang kanyang net income. Pero again, no, masasabi ko po sa inyo, wag niyo pong basta-basta i-judge si ANS kung nag-grow ba siya o bumababa po siya. Hindi po ganun ka-straightforward, no? Ayan. So kasi medyo kakaiba po ang reporting po talaga po nito. And although mukhang maganda po siya, kasi ito po, no, ang baba po na kanyang debt, lalo na po lately, halos wala na po siyang utang, no? Halos 0-0 na po, no? At kung titingnan po natin, 0.04 yung debt, halos wala pong utang. Ang interest coverage, napakataas. Napakaganda po, no? PE ratio of 5. Grabe po, no? Napakababa po. Parang napakamura po niya at napaka-solid po. Wala po masyadong utang, no? So mukhang napaka-attractive po nitong ni ANS. At mukhang nag-grow naman po ang stock na to, no? Mukhang nag-i-increase po ang value niya sa market, no? Pataas ng pataas po talaga simula ng pandemic. Pataas ng pataas ng pataas po, no? Mukhang na-appreciate ng market po si ANS. So para po sa akin, parang pwede pong pasukin si ANS, no? Kaya lang po, ang gusto ko lang bigyan po kayo ng caution na mahirap po siyang maintindihan kasi medyo conglomerate po to, marami po tong businesses at marami po tong investment kung saan-saan. So medyo complex po itong pag-aralan. Yun lang po ang caution na gusto ko pong isabihin po sa inyo, no? Hindi po ito isang straightforward kasi hindi po simple ang business po neto. At number 1 sa listahan na ating aaralin, ang ating paborito, si GMA 7. At ang tataas mo ang bigay nito the past 3 years, 16, 17, 13%. Ayan, no? Ang taas-taas po, no? Ayan, no? And yun nga lang, no? Makapansin po ninyo, since 2021, no? And ang laki po ng ginump ng kanyang revenues and net income. Kasi po, alam niyo naman po ito, no? Medyo may pagka-monopoly na po kasi sila, no? Nawala na rin po kasi si ABS-CBN na kanilang fierce na competitor, no? Pero starting 2022, bumaba po ang kanilang revenues and net income, lalo na yung net income, at dire-diretso po siya pati po this year ay bumaba po talaga, no? Bumaba po, ayan, no? Makikita po natin from piso na kinikita po nila per share nung last year, ngayon 50 centimos na lang po. Pero yung 3 months niya po ngayon, no? Yung last quarter po niya, mukhang promising po, no? Mukhang nagre-reverse na po, no? Mukhang nagko-cost cutting po siguro to. I don't know. Or baka talagang marami silang na-i-book ng mga advertisement, no? I don't know, no? So ako in the past, hindi po talaga ako fan ng GMA, no? Sa mga past videos ko po, pero I don't know, ngayon mukhang nagre-reverse po, no? Okay. Ayan. At ang debt po nila napakababa po. Halos wala pong utang po itong si GMA. At ang sabi po ng kanyang Morningstar na valuation ay yan, debt to equity napakababa po, interest coverage mataas, financially very very good po, very very strong, very very solid, no? Pero for a company po na nagde-decline, para mataas po sa akin ang PE ratio na 40, no? So ako po hanggang ngayon po, ang nakikita po sa GMA ay hindi ko po siya gusto po talaga. Hindi ko po talaga gusto si GMA, no? Kasi
kung yung stagnant ayaw natin, pati yun lalo na yung nagde-decline, lalong ayaw po natin ng negosyo na nagde-decline. Although of course, tingnan nyo rin po kasi may konting signal na po dito na nagre-reverse ng konti ang kanilang kita itong at least no nitong third quarter po no, nitong third quarter yan po no. Ayan, okay, at ang chart po niya ay pababa pa rin po ang kanyang chart no. So punta na po tayo sa ating summary. PLC, RFM, ANS no, para sa akin parang pwede, parang okay naman or pwede na po no. May konting caution lang po tayo. Of course, lagi na po tayo nagbibigay ng caution na wag po tayong papasok sa isang business na hindi natin naiintindihan no. PLC, ANS, although okay naman siya, parang okay naman siya, make sure lang po na meron po kayong insight into these kinds of businesses. Pero ako po sa ngayon, iiwasan ko po si PLDT. No? Parang ang mahal-mahal po niya at ang taas ng utang po niya. Hindi ko po siya gusto. GMA7 sa company that is declining automatically no, ay tatanggalin na po natin sa ating listahan. At yun lang naman po. Ang huling billing ko lang po. Of course, no, yung opinion po natin nagbabago through time. Kasi syempre, natututo tayo ng mga bago, nagbabago ang ating opinion sa mga bagay. No? Nakakita na ng bagong data, may mga inputs po tayo from other people na natin natututunan. So talaga nagbabago rin po ang opinion natin through time. Sometimes no, in the past gusto natin stock, ngayon ayaw na natin, dati ayaw natin, ngayon gusto na po natin. No? At ang lahat po ng ito ay opinion ko lang po. This is just for general education and entertainment only. Hindi po ito investing advice. No, do your own research before making any investment decision. Like, subscribe, share, notification bell. Kwentuhan lang po tayo. As always, God bless po sa inyo. Happy investing. Bye-bye.